Magpapatuloy, nagulat din nang mapansin ito, kinumpirma niya kay Harjin, kung ito nga ba talaga ang kanyang piniling sandata. Lahat ay nagsimulang tumingin kay Harjin at tinanong siya ng propesor kung naaalala niya na gumamit siya ng espada sa military academy. Simple lang ang sagot niya na nagpasya siyang magpalit. Sumang-ayon ang propesor habang sinasabi na ang isang cadet ang gumagawa ng lahat ng desisyon sa cube. Kung ito man ay magandang desisyon o hindi, ang isang cadet ay dapat tanggapin ang lahat ng responsibilidad para dito. Gayunpaman, kahit narinig niya ang lahat ng iyon, hindi siya natitinag sa kanyang desisyon at nagsimula ng marinig ang lahat na pinagtatawanan siya dahil sa pagpili na iyon. Sandata ngunit ipinaliwanag ni Hein na kahit sa mundong ito, ang sandatang ito ay mabuti lalo na para sa mga hindi makagamit ng mahika. Ang mga bala na madalas gamitin sa mundong ito ay tinatawag na magic bullets dahil sila ay pinasok ng mana. Mas malakas sila kaysa sa metal na bala. Gayunpaman, kahit na may mga benepisyo ito, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pinapansin ng mga tao ang mga sandatang ito ay dahil mayroon silang malinaw na mga limitasyon. Ang unang dahilan ay kahit gaano pa kalakas ang gumagamit, ang pinsalang maibibigay nito ay nakatakda. Ang pangalawang dahilan ay ang mga baril ay may mababaw na pinagmulan at halos walang kasaysayan. Binubuo ng mga alamat at mitolohiya ang artifact, mula sa mga alamat at mitolohiya ay talagang umiiral at mas malalim ang pinagmulan. Mas mataas ang grado ng sandata kaya, mas pinapabura ng mga kadete ang mga lumang prehistorikong sandata, kaysa sa mga modernong sandata. Pinagkakatiwalaan nila ang kanilang sariling kakayahan, sa halip na umasa sa magic bullets kahit na maabot nila ang kanilang limitasyon. Hiniram nila ang kapangyarihan mula sa armament, upang umakyat ng isang hakbang pa. Kahit na si Führer ay iniisip na wala itong kinalaman sa kanya, hindi niya itinuturing ang kanyang sarili bilang isang pangunahing tauhan, hindi rin siya kailanman humawak ng espada. Kaya hindi siya magiging katugma ng ibang mga kadete. Ang pagpili ng sandatang ito ay maaaring hindi masyadong masamang pagpipilian, para sa kanya. Maaari na niyang gamitin ito agad, at sa pamamagitan lamang ng paggamit nito. Maaari siyang makakuha ng SP mula sa pag-stand out at dahil pinili na niya ang kanyang sandata. Oras na para makuha ang kanyang regalo, ito ay isang kakayahan na maaaring tawaging superpower. Karaniwang isang regalo lamang ang ibinibigay sa isang tao. Ngunit, may ilang mga eksepsyon ang may hawak ng isang regalo na hindi pa naipapakita at ang isa na naipakita na ang Sword Sync Gift. Si Kim Soo-ho na napansin ngayon ay nagtatanong kung nandito siya upang mag-ensayo bilang. Maayos sumagot siya kung bakit pa siya nandito pero, tinanong ni Soo-ho dahil wala namang masyadong tao dito. Pagkatapos ng klase at nang makita siya, naalala ni Soo-ho na may isa pang sharpshooter sa kanilang klase. Nang marinig ito, napagtanto niya na si Harjin yun na sa kung anong dahilan ay inis din siya, kaya tinanong ni Soo-ho kung bakit siya nagkakaroon ng ganitong mukha. Sumagot siya na hindi niya maituturing na sharpshooter si Harjin dahil halos hindi siya makapag-shoot sa loob ng 1 kilometro at inaakala niyang sumuko na ito sa pagiging bayani at kung mag-drop out ito sa kalagitnaan, hindi na ito. Ipagpatuloy ang kanyang mga record kaya siguradong nag-aantala siya sa pakikinig, sa lahat ng sinasabi ni Kim Soo-ho na huwag magsalita ng ganoong mga bagay ng basta-basta. Nalilito si Non dito at si Soo-ho ay nakatayo at ngumingiti ng maayos. Sumigaw siya sa kanya na huwag siya asarin at humingi siya ng tawad. Sinabi niya sa kanya na umalis kung hindi siya nandyan para mag-ensayo sa labas. Mukhang nakikinig si Hajin sa kanilang pag-uusap, nagtataka kung may nagsasalita tungkol sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras at muli siyang nasa harap ng kanyang laptop, iniisip na dahil si Kim Soo-ho ay naging pinakamagaling na bayani gamit lamang ang isang regalo, nangangahulugan ito ng mga regalo. Ay talagang mahalaga at ang unang regalo ng pagsusulat, ay nagbibigay ng 10,000 SP na hindi niya maaaring palampasin. Una, nagsusulat siya ng isang simpleng regalo na kumakain ng kanyang 10,000 SP. Ang regalo ay nag-e-edit din ng sarili nito na ikinagulat niya at magagamit ito sa lahat ng ranged weapons.
ibig sabihin hindi lang sa mga firearms kundi pati na rin sa mga pana. Ito rin ay isang growth type na regalo. Maaaring masama ito ngayon pero maaari itong mapabuti sa paglipas ng panahon kaya't nagpasya siyang ipagpatuloy ito. Sa ganitong paraan, nararamdaman niyang handa na siya dahil kailangan na niyang mabuhay gamit ang Reg Along ito mula ngayon hanggang matapos ang pangunahing kwento. Ngayon, susunod. Araw sa klase, ipinaliwanag ng guro ang tungkol sa mga tore at piitan. Habang, si Hadjan ay nag-iisip kung paano ang ilang linya na kanyang sinulat ng walang gaanong pag-aalaga, ay napunta sa isang aklat-aralin. At kung nalaman ito ng iba, sila'y magbubuhos ng luha ng dugo, ngunit para sa kanya, madali lang ang pagdalo sa lektura dahil sa kanyang kakayahan sa pagmamasid at pagbabasa. Tulad ng pangalan nito, kaya niyang obserbahan ang lahat sa kanyang larangan ng paningin at kaya rin niyang basahin ang kronolohikal na timeline ng mga settings sa kanyang laptop nang walang anumang tagapamagitan. Si Non ay tahimik na nakaupo sa buong klase at ang guro ay sa wakas natapos ang kanyang lektura, at pag-alis niya ay nagalit siya dahil hindi siya makapagpakita ng anumang praktikal na kasanayan at puro teorya lang ang binabasa niya palagi. Biglang may isang lalaki na dumating at sinabi sa buong klase na mag-report sa plaza sa loob ng 20 minuto. Nang marinig ito, siya ay natuwa, hindi tulad ng ibang mga estudyante. Sinabi rin ng estudyante na ito ay para sa praktikal na pagsasanay na nakakainis kay Hene dahil alam ng lahat kung anong uri ng nilalaman ang saklaw ng klase na ito. Nagpatuloy ang propesor sa pag-anunsyo ng mga grupo. Unang-una, bawat grupo ay magkakaroon ng 4 na miyembro, 2 mandirigma, 1 sharpshooter at 1 taga-suporta, maliban kung may mga espesyal na pagkakataon. Ito ang magiging koponan hanggang sa mid-semester exam. Ang mga koponan ay pinagsama-sama ang mga mataas at mababang ranggong cadet, upang walang mga isyu at sa wakas ay sinabi niya sa kanila na hanapin ang kanilang mga kasamahan. Nakita ang kanyang kasamahan na si Har na nagulat, iniisip na walang paraan na makakasama siya sa koponan ng taong iyon. Nakita natin na siya ay nasa parehong koponan kay Euonia. Lahat ay ayon sa nobela. Maraming mga pangunahing tauhan ang umiiral upang makipag-ugnayan at makipaglaban sa pangunahing tauhan upang pangunahan ang kwento. Sa mga pangunahing papel, tiyak na espesyal si Euonia. Siya ang paborito upang magtagumpay sa pinakamataas na guild ng Career's Top Guild Essence of Straight, at isa ring tagapagmana ng kilalang pamilyang Yu sa unang kalahati ng nobela. Nagkakaroon siya ng alitan kay Kim Soo-ho, ngunit sa kalaunan ay naaapektuhan siya nito at nagiging matatag na taga-suporta, na nagpapahalaga sa koneksyon kay Euonia dahil makakakuha siya ng mas maraming SP, habang siya ay mas lumalalim sa kwento. Kaya't nagpasya si Hadjan na siguraduhing makuha ang atensyon ni Euonia, sa pagsasanay ngayon ng natitirang bahagi ng koponan. Binabati sina Euonia, Kim, Hozong, at Huki. Naiinis si Yona at nag-iisip ng mga pagpipilian sa dialogo sa kanyang isipan. Nagpasya siyang batiin sila ng mahinahon at nakipag-usap ng napaka-pormal sa kanila, na nagdulot ng kakaibang pakiramdam dahil pareho silang nasa parehong edad. Hinahanap ni Yona ang huling miyembro at dumating si Heren habang tinatawag ang kanyang sarili. Tinanong niya ang kanyang pagpapakilala at alam ni Heren na ayaw ni Yona ng mga taong walang kumpiyansa, ngunit biglang sumugod ang ibang mga miyembro sa kanya. Tinatanong tungkol sa armas na pinili niya habang sinasabi sa kanya na sikat siya sa unang taon dahil sa pagpili ng ganong uri. Nang sandata, lumapit ang propesor sa kanya at tinanong kung talagang malaya silang makapag-usap dito. Natatakot sila at sinabi ng propesor sa lahat na ang mga koordinado ng mga halimaw, na lalabanan ng bawat koponan ay naipadala na sa kanilang smartwatch at inutusan silang magmadali. Dumating ang mga kabataan ni Hadjan sa isang lokasyon sa dalampasigan at habang tumatakbo sila patungo sa karagatan, sinabi ni Yona na maghanda na sila dahil malapit na silang dumating. Habang pinag-uusapan nila ang impormasyon tungkol sa halimaw, si Heren ay tumatakbo sa likuran nila at pagod na, at kahit na sigurado na ang kanyang stamina stats ay higit sa average, ang tanging magagawa niya ay sundan sila.
na nagpasimula sa kanya na magtaka kung ito na ba ang karaniwang antas ng isang cube cadet. Sa wakas, huminto sila nang sabihin ni Yunya na narating na nila ang training zone ng 8 Coast at ang halimaw na lumalabas dito ay ang Black Hump Octopus. At nang lumabas ito, agad na nagsimula si Yunya ng kanilang strategy meeting. Ang Black Hump Octopus, isang low intermediate grade na halimaw, ay hindi gaanong malakas ang pangunahing katawan nito. Ngunit ang problema ay ang mga bukol sa kanyang ulo kapag nakakaramdam ng panganib. Nagpapalabas ito ng mga batang pugita mula sa kanyang bukol upang atakihin ang mga kaaway nito. Hindi lamang ito nagpapalabas ng 12 ng mga pugita na sumisipsip ng dugo sa isang iglap, bawat bata ay napakadelikado dahil kayang gawing mamaya ang mga normal na tao sa loob ng 1 segundo. Idinagdag ni Ho Zhang na kapag nagsimula na ang laban, dapat unahin nila ang maraming batang pugita. At dahil 12 ang mga ito at kailangang maasikaso agad, iminungkahi ni Hazuki si Haran dahil siya ang sharpshooter. Pero sumagot si Yunya na siya ang baalang humawak sa mga ito at inutusan ang mandirigma na humakbang at itago ang kanilang kapangyarihang mahika, dahil kailangan nilang putulin ang itim na hump octopus sa isang saksak dahil mayroon itong malakas na kakayahan sa pag-recover. Si Harjen ay medyo nagulat at inisip na marahil ay sinusubukan niyang iwasan siya sa pagsasanay. Nagsimula na siyang umalis habang tinatanong kung handa na ang lahat at hindi pinapansin si Harjen. Si Jin ay nagutos na simulan ang operasyon na ikinainis niya. Ganap na winasak ng octopus ang bangka at si Hosen ay nasa lupa na sinusubukang akitin ang kanyang atensyon sa kanya bilang unang bagay na kailangan nilang gawin. Ay upang akitin siya sa dalampasigan, napansin siya ng pugita at lumangoy papunta sa kanya. Nang lumitaw ito sa ibabaw, nagsimula ng tumakbo si Hosen habang naghahanda sina Hazuki at Hajan na umatake. Sa wakas, lumitaw din si Yunya gamit ang kanyang pangunahing sandata, isang panghampas. Nagsimula ng umatake ang pugita gamit ang kanyang likod at nagpalabas ng mga baby octopus sa kanila. Nagsimula ng magpawis si Hosen nang mapansin niyang nagsimula na itong sumabog. Nakita namin na lahat ng baby octopus ay papunta sa kanya habang sinusubukan niyang tumakas. Biglang lumitaw si Yunya at inesikaso ang lahat ng mga baby octopus na nakikita ang kapangyarihan ni Yunya na nasa ika-7 ranggo, sa Cube Ho Zhang ay namangha. Pinasalamatan siya nito at agad na tumakbo palayo. Iniiwan siyang mag-isa upang ipagtanggol ang sarili. Habang nagsisimulang gamitin ni Yunya ang kanyang panghagupit muli, nagalit ang octopus at inatake siya, pero nakaiwas siya at tumalon sa ere. Pero naatik siya ng isang baby octopus sa kalagitnaan ng hangin. Sumigaw si Hazuki sa kanya na mag-ingat, pero huli na nang mapansin niya habang lumalapit ang halimaw. Pero pinaputukan ni Hajan ang halimaw at iniligtas si Yunya mula dito. Nagulat siya na ang nagligtas sa kanya ay walang iba kundi si Kim Haran. Ang SP ay maaaring ipagpalit para sa mga stat points, at tumataas kapag tumataas ang kahalagahan ng Harjanin. Ngunit para sa mga extra tulad niya, mahirap makakuha ng maraming atensyon mula sa simula. Kaya't, ang tanging ibang opsyon na mayroon siya ay makialam sa mga kwento ng mga pangunahing tauhan, tulad ng ginawa niya ngayon sa pamamagitan ng pagligtas kay Yunya, na nagulat din ang ibang miyembro ng kanyang koponan. Sinubukan ni Yunya na magalit sa kanya tungkol sa kanyang utos na manatili sa likuran, ngunit naputol ito nang muli nang maglunsad ng atake ang pugita. Nakita namin ang maraming baby octopus na papalapit muli sa kanila at si Yunya ay nervous na makita sila. Sinubukan ni Hajan na kalmado na suriin ang sitwasyon. Binibilang ang kanilang bilang na nasa 10 lamang, at dahil mababa ang kanilang talino, malinaw niyang nakikita ang kanilang mga landas ng pag-atake. Kaya ang pinakamainam na oras para siya ay mag-perform ay ngayon. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang regalo, bullet time. Kung ito ay isang regalo na kanyang nilikha, kapag ginamit ito ay pinapabagal ang oras ng 3 segundo, ibig sabihin sa loob ng 3 segundo ay malinaw niyang nakikita ang lahat ng kanilang mga galaw. Pagkatapos noon, kasing dali na lang ng pagbaril sa mga baby octopus.
Nakikita natin ang countdown na mabilis na bumibilang habang patuloy si Harjen. Pagsabog din at sa wakas nang matapos ang countdown habang nakatingin si Yonia pabalik kay Harjen, lahat ng mga baby octopus ay natalo na. Siya ay labis na nagulat at ang likod ng octopus ay nakalantad. Agad niyang sinamantala ang pagkakataong ito, at hinawakan ito gamit ang kanyang panghampas habang sinasabi sa lahat na umatake. Parehong tumalon sina Hazuki at Hozang upang umatake at ginamit ang Magic Liberation. Habang pinuprotektahan ni Harjen si Yonia, parehong nagbigay ng malakas na suntok sina Hazuki at Hozan sa octopus. Sa wakas, bumagsak ang octopus matapos ang ataking iyon at tinanong ni Harjen kung ito ay. Sa wakas natapos na, si Yonia ay tahimik na nakatingin pabalik sa kanya at si Harjen ay nakahiga sa lupa na nagsasabing pagod na pagod siya. Nagsimula ng kalkulahin ang kanilang oras, at ito ay 58 minuto at 58 segundo, na nagrerehistro sa kanila sa ika-16 na pwesto. Nang makita ang kanilang ranggo, si Yonia ay medyo nagulat. Ang kanilang laban ay naitala din sa isang video gamit ang drone at ang footage ay ipapadala sa kanilang mga smartwatch upang maanalisa nila ito sa kanilang sarili. Sa mabilis na paglipas ng panahon, siya ay medyo nadismaya sa kanyang ranggo kahit na alam niyang ang lahat ay ireranggo ng paisa-isa. Naiinggit din siya sa katotohanan na mas mataas ang nakuha ni Qian kaysa sa kanya, na niranggo mula 0 hanggang 100, habang nakatingin kay Shin, iniisip niya na gusto niyang siguraduhin at paghiwalayin ang pamilya ni CHY noon. Mula pa sa simula, pero kung ito lang ang kaya niyang gawin, paano pa niya maiisip na mananalo siya? Napansin niya na nakatingin si Shin kay noon habang nakangiti, at nang makita ito, nagalit siya at pinagsaluhan ang kanyang mesa at tumayo habang papalapit sa mesa ni Noon. Ngunit bigla siyang niyakap mula sa likuran sa sobrang saya, isang matinding pagbabago sa kanyang emosyon, tinanong niya ito tungkol sa ang laban niya at sumagot si Non na nasa ika-4 na pwesto lamang, sila sa kasamaang palad at ibinoling. Ang parehong tanong kay Yonia na nag-atubiling sinabi sa kanya, na siya ay nasa ika-16 na pwesto. Ngunit, nagulat si Non nang marinig yun, dahil mayroon silang gunman at itinuturo niya si Harjen. Habang sinasabi na magiging swerte nila, kung hindi yun nagpabagal sa kanila. Ngunit iba ang opinyon ni Yonia, iniisip niya na habang totoo na nag-aksaya sila ng 50 minuto sa isang ruta na dapat sana ay 10 minuto lamang ang biyahe dahil sa kanya. Sa kabaligtaran, siya ay higit pa sa kanilang inaasahan sa panahon ng labanan ng mga halimaw na sinundan ng 12 ng mga baby octopus, na pinakawalan ng mga halimaw ay nawasak. Bago pa man makarating sa lupa, na nagdudulot sa kanya ng pagdududa. Kung posible ba ang ganitong bagay, gamit ang regular na magic bullets? Nagsisimula siyang maging mausisa tungkol sa kanya, at nagtataka kung sino siya. Ngayon sa training room, tiningnan niya ang kanyang mga alarma upang makita kung gaano na siya kataas ang ranggo. Nakita namin na maraming kanyang mga stats, ang tumaas lalo na dahil sa kanyang swerte. At tulad ng inaasahan niya, ang kanyang swerte ay epektibo sa training session. Ngayon at ang kanyang SP ay tumaas din ng kaunti. Ay talagang kapaki-pakinabang para sa kanya na makisali kay Yonia. Tumaas din ng kaunti ang kanyang mga stats mula sa ehersisyo. At sigurado siya na lahat ito ay dahil sa kanyang enlightenment at swerte. Nagpasya siyang bumalik dahil naitaas na niya ang kanyang mga stats, at nakapag-ehersisyo na ng sapat para sa araw na ito. Ngayon sa dormitoryo sa kwarto ni Yonia, siya ay nakikita na sinusuri ang kanilang training session mula umaga, partikular kay Harjen, napansin niya na sa 78 segundo, nakapagbabaril siya ng 60 bala gamit ang kanyang armas. Sa loob ng panahong iyon, na nagdudulot sa kanya ng pagdududa kung posible bang makapindot ng gatilyo ng 20 beses, sa loob ng 1 segundo o kung ang kanyang armas, ay may tuloy-tuloy na pindutan ng gatilyo. Ang kanyang mga reflexes ay tiyak na pambihira ngunit, ang kanyang kalusugan ay kakaibang mas mababa kaysa sa ibang mga kadete. At ang biglaang pagpapalit ng kanyang armas ay maraming kakaibang pangyayari dito. Bukod dito,
Hindi niya maalala na nakita siya sa military academy ng mga ahente. Bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Shin na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Namumula siya at ngumiti nang makita ito at sumagot na siya ay ina-analyze ang video na nagpapaisip kay Shin na may ginagawa na naman siyang nakakainis. Nag-text siya na kung kukunin na niya ang guild, dapat magmadali siya at mag-analyze din ng mga tao. Sumagot siya kung may mga tao pa ba sa kanyang team, akala niya lahat sila basura, pero bigla siyang nagtanong tungkol kay Hajin. Ngumiti siya at naisip na nagkukunwari si Shin na hindi interesado pero sa huli, naging mausisa rin siya. Tinawag niya itong cute. Sinabi niya na mukhang kaya niyang magtrabaho ng maayos para sa ranggo. 934 na Shin ay nagsabi na marahil siya ay pinalad. Nang marinig ito, si Yunya ay tahimik sandali at nag-isip na baka pinalad lang siya, sa isang dudaing tono. Ngayon sa gusali ng Creators Sacred Grace Guild, isang lalaki ang nagsabi sa bise-kapitan na ang pagmamasid ng guild ay nakaschedule sa Biyernes, 2 linggo mula ngayon. Hindi siya masyadong nagbigay pansin at sinabi sa kanya na tingnan ang isang bagay na may kasiyahan. Nakita namin na tinitingnan niya si Kim Suo at tinawag siyang talagang kahanga-hanga. Siya ay ipinakilala bilang si Yon, bise-kapitan ng Creators Sacred Grace, ranggo 307. Nang tingnan niya ang mga galaw nito, tinawag niya itong likido. Tubig at pagsa-swordsmanship na hindi katulad ng anuman na umiiral, para bang siya ay sumasayaw, hindi banggitin ang pambihirang puwersa ng pagputol, para bang pinaputol niya ang parehong mga halimaw at ang espasyo mismo ng tuwid na desoladong Moonfrost Sanctuary. Naiintindihan niya kung bakit lahat ng nangungunang guilds ng Seoul ay gusto siya. Masigasig din niyang sinasabi na gusto niyang dalhin siya dito kahit anong mangyari. Pagkatapos, ay lumipat siya sa susunod na cadet na si Kim at bigla niyang napansin ang isang bagay. Medyo nagulat siya nang makita siyang gumagamit.